mayat adakang nainayon itong kagandahan nitong virtual. Kahit nasa bahay tayo, pwede tayong magkita-kita pa rin. And salamat sa nagpahiram nitong Zoom niya. Kung kailangan muli natin ang ating Zoom, ay ibabalik natin para ma-utilize, para hindi naman sayang yung less than 1,000 na binabayaran ng church natin. So pag talagang makita na kailangan natin, ibabalik natin muli yung ating Zoom ng Shalom natin. Okay, nakikita ko dito na dalawang estudyante, mostly naman sa inyo, ay nagtatrabaho. Pero kahit sa inyong pagiging busy nyo, ay nag-aalat pa rin kayo ng time ninyo para dito sa ating ginagawa. At alam ko naman na hindi lingid sa inyo yung dating ginagamit natin na ating dating system. At pasalamat tayo doon sa ating pinanggalingan dahil may naitulong pa rin naman sa atin. At sabi ko nga nung time na discourage ako, ito na yung itatry ko na i-apply. At kung hindi pa epektibo ay magre-resign talaga ako. Pero nakita ko naman kung 2011 nag-start yon, 2022 tayo nag-disconnect noon, 11 years. At for yung 4 years na yon, parang medyo umikot-ikot kami, pero doon naman sa nakita ko na 7 years nung tinutukan tayo ni Pastor Francis ay nakita ko naman yung development natin. Kaya pasalamat pa rin tayo sa dating system na ating na gamit. At nakikita ko rin na ini-evaluate ko talaga kasi nakita ko biglang dami-dami natin. Dahil yung goal nga natin na to make every believer a leader of leaders, kaya kahit bagong ligtas, talagang nakikita natin talaga na marami, mandaling mag-soul win. At ipadaan natin kaagad sa dati Pipsol, ngayon no, naging LC Sol. Tapos padaanin natin doon sa, siyempre bago yung OBE, One Verse Evangelism, Soinil muna yung gamitin natin. Life class, at medyo intact pa rin doon. Pero pag pupunta na kaagad sa responsibility, the School of Leaders 1, 2, 3, makita mo na paunti ng paunti dahil para bang ikaw yung baby na makikita na talagang instead na nag-enjoy pa na maglakad, ma-enjoy pa yung pagiging baby mo pa, ay responsibility na within the span of less than a year ay kung dire-diretso ay talagang maipapasok ka na sa responsibility. Kaya marami tayong nakita, marami na ako nakita na kahit nag-graduate man ay parang pilay. Okay, parang hindi pa naano yung responsibility, paghawak pa ng mga kaluluwa. Meron din yung humawak na naging leader na agad within the span of 2 years, but yung maturity ay hindi pa na-develop masyado. Kaya makita rin natin nalagas yung mga nahawakan ng mga kaluluwa. At dito sa ating gagawin nitong OHB na ito, nakita ko na talagang ito ay organic, dahan-dahan. Hindi natin yung pipilitin. Talaga puipirsahin yung tao. Kaya ito, na makita natin na nakita ko na mas maganda at na mas maluwag naman. Okay? At kaya hindi natin yung goal na hindi natin inano yung goal na to make every believer a leader of leaders. Okay? So ito yung what is OHB. Okay? Dito si Glidel na aking helper. Alam ko na doon sa vision casting natin ay napakinggan nyo na ito. Pero maganda yung ulit-ulitin natin para mag-sink in sa atin, sa ating kaisipan. Okay? Na dapat bago natin gawin, dapat alam natin kung bakit ginagawa natin ang isang bagay. Okay? So OHB is Operation Home Base, is doing a house church model of church. OHB is a return to the New Testament way of doing church. Ito pala ang ng OHB. So salamat tayo sa ating district leaders, PGCEG leaders na sila na yung nag-develop. Ito yung prayer ko noon na bakit ang laki-laki nating denomination, organization, wala man lang system sana na pwedeng masundan. Dahil ako po, nung pumasok ako sa business, meron yung system, napakadali.
Kaya hindi naman talagang makita ngayon nga naging top seller din ako sa pagbebenta ng mga products. At dahil napakadali lang, very simple lang yung gagawin mo lang na how to make a sale. At sabi ko, bakit sa church? Wala. Sa Assemblies of God. Sa other denominations, mga other cults, makita mo meron silang system na kahit sabihin natin kulto sila, pero bakit sila lumalago? Dahil meron din silang system na sinusundan. So salamat sa Panginoon, hindi naman tayo huli. Ang ating pong organization na Pentecostal Assemblies of God, ito po yung pinakamalaki na organization. Pag i-research nyo yan, ay sa buong mundo makikita natin napakalaki po yung Assemblies of God na organization po natin. So ito po na makita natin, OHB is a return to a New Testament way of doing church. Kaya hindi po ito bago. Bumabalik lang tayo sa dati. So what is OHB? OHB is a church planting and disciple making strategy that aims at contributing to the vision of Jesus Christ to go and make disciples of all nations. So itong OHB rin pala, hindi lang pala ito magagamit natin sa discipleship making strategy, pati rin ito sa church planting. Kaya ito po sa ating yung OHB kasi ay sa malapit lang sa mga churches natin, okay? I-reach out natin yung mga families. Pag malapit sa church natin, of course, doon natin i-assure doon sa church natin. Pero yung medyo malalayo na mga pupuntahan po natin ay maganda po na magpa-plant tayo ng church. Kaya ang nakikita ko po next year ay makikita ko yung Yagyagan. Nakikita ko na medyo nahihirapan sila, lalo yung mga nanay na may mga anak, nalilate sila, ay talagang mas maganda na mag-start na tayo doon ng daughter church natin doon sa Yagyagan para at least meron pa tayong mai-assure pa na iba, mga kapitbahay pa nila. So ito po yung makita natin, at least meron tayong isang church plant doon. So tinatapos lang niya Kirsten yung bahay nila, yung ground label nila doon na gawin ding business nila. So maganda. So at least meron na tayong isa na maipaplant doon. Okay, so ito po na what is OHB, the House Church Model of Doing Church, may be new to us, but it certainly was not new to the first century church. Ang ating Panginoon Kristo, titingnan natin, nag-house to house din siya. Puntahan niya itong mga magkakapatid na tatlo, Martha, Mary, Lazaro, sa bahay ni na Peter. Doon niya prinay yung kanyang mother-in-law at napagaling. Makita natin na pagpunta niya, pumunta sa mga villages, mga house to house, na kung saan meron yung isang bahay na punong-puno sila at sinira yung bubong ng bahay na yon at doon ibinaba yung paralyzed at doon pinagaling. So makita natin na talagang ang ating Panginoon Kristo pumupunta mismo doon sa mga mga bahay-bahay din at binabahagi ang gospel o yung good news na ito. Kaya ito po sa atin talaga intentional na gagawin talaga natin yung sa bahay, okay? Agsubli tayo iyay kadagiti balay-balay, yung mga meron po hindi po natin may pagkakaila na meron yung mga families natin na hindi pa pumupunta sa church, tatay man o nanay o mga magulang, meron din o yung magulang nandito pero yung anak wala sa church, at doon natin sila i-reach out. At pati yung mga kapitbahay, of course, pwede rin natin silang ma-invite dahil mas madali kasing mag-invite pag kakilala mo eh. Okay? So at least hindi pa nila sasabihin sino ba ang mga yan. So at least ito makikita natin na bumabalik tayo sa dati. Of course, baka sabihin nyo, paano na yung sa office pag wala namang bahay? Pwede rin na, pa rin naman doon. Okay? Pero at least isa makita natin kung wala pa sa bahay at kung makita natin na sa office o sa pwede ba sa Elroy o mayroon bang other restaurant na pwede pang pagmitan, pwede naman. Pero pag mas maganda, we encourage nyo na kung gusto ng pamilya na doon sa bahay nila ay mas maganda po para ma-reach out natin yung mga families na unbeliever pa. Okay, so what is OHB? OHB is a national program of the PGCEG, Philippine General Council of the Assemblies of God, that aims at contributing to the goal of the word
Assemblies of God Fellowship of 1 million new church plants globally by the year 2033 as a tribute to the Lord Jesus Christ. So, sabi ko nga kanina na ang Assemblies of God, ito po yung pinakamalaki na Pentecostal na yung organization po natin, at kayang-kaya po itong 1 million na ito na church plant po ito within 10 years, within the span of 10 years. Kasi sa iba't ibang bansa, makita po natin na itong Assemblies of God nga po ay malaki. Okay? At isa sa pinakamalaki na kulang-kulang sa 1 million na member, 15 years ago pa yun yung South Korea, yung Yoido Full Gospel Assemblies of God po yun, namatay na po yung pastor doon na Dr. David Chu. Pero ito makita natin na talagang marami, pwedeng kayang-kaya po yung 1 million na churches na maipaplant, pagkahatian lang po yan. At dito sa OHB is also a district-wide program that aims at contributing to the goal of the Philippine General Council of the Assemblies of God, 10,000 new churches in the Philippines by the year 2033. So ang i-slice po sa atin dito sa Pilipinas, 10,000 na churches. At pag i-divide po natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron po kasi tayong 25 districts. At yung iba nagnayon data, medyo kurang, kaya naging 21 o 22 districts na lang po tayo. Pag i-divide mo pa rin po yan, ay less than 500 per district ang contribution ng per district. Kaya dinivide ko kasi sa atin, nasa 476 yung para dito sa SCCDC district natin. At yung district natin, meron pong 6 na seksyon yan. At kung i-divide din natin sa 6 na seksyon, yun nga, 476 ang bawat yung district natin. Pag i-divide natin per section, medyo kukunti lang, less than 50. At pag sa mga churches, tig-tatlong mga churches lang ang ipaplant ng local church. Kaya tayo po bilang isang local church, 3 church po yung ipaplant natin, bagong new church within the span of 10 years. Kaya sabi ko, kakayanin natin ito. Baka madudubli pa natin o mahigitan pa natin. Amen. Mag-thumbs up naman kayo kung malaki ang pananampalataya ninyo. Kasi sabi ko nga, within next year na, meron na tayong isa. Meron pang 2 na lang para makompleto natin. So sabi ko, kakayanin natin sa tulong ng Panginoon. Okay, so ito po, na panghuli, OHB is a dynamic way of doing church. That means that OHB will accommodate changes, improvements, and innovations as we confront new challenges in our ever-changing world. Kaya itong OHB, hindi lang ito pang church plant, sabi ko nga, pwede rin itong pang discipleship din na way na gagawin natin. Pag titignan po kasi natin ay hindi po natin lahat, kung i-evaluate natin sa church natin, hindi lahat madadala natin, pwede silang mag-training lahat sa school, ay doon sa church natin eh. Kaya ang gagawin natin, doon natin dadalhin yung discipleship din na 4 booklets doon sa kanilang bahay-bahay. At least dahan-dahan yung mga pag-grow nila pag na-win po natin sila. Okay, so punta na po tayo sa susunod nito. Nakita ko na within the span of 30 minutes, matatapos ko to. Okay, so punta muna tayo doon sa vision. Okay, ito po yung vision po natin. We see a revival of the church, house church dynamics that will accelerate church growth in the multiplication of churches. Ito po yung vision natin nanggaling po sa taas. Ito na ibinaba po sa atin. Okay, we see a revival of a house church dynamics that will accelerate church growth and the multiplication of churches. Mapapabilis ang mangyayari po dyan. Okay, so ano pa yung mission naman natin na to activate every Philippine General Council of Assemblies of God, local church, to specialize in the practice of house church for discipleship
church planting and missions. Kaya ako po bilang inyong pastor ay ako na ang nagmo-model. Inuumpisahan ko na para makita po itong mga kasama nating mga leaders din, susunod doon sila. At kayo rin po na kasama namin, na katulong po namin. Okay, so ito po yung sabi ko, yung 4 booklets na gagamitin natin. Di ba sabi ko na meron tayong OBE, One Verse Evangelism. Pag na One Verse Evangelism natin, pupunta tayo doon kaagad sa consolidation na Soynil, starting up your new life. 10 lessons po yon. After na process sila doon, punta tayo doon sa life class. Pero dito po, ang gagawin po natin kahit na nakatanggap sa Panginoon, ipapadaan po natin dito sa Salvation Series. 12 lessons ito. Pwede rin na kung hindi man tumanggap pa sa Panginoon at dinala natin to sa house church natin, pwede rin po doon sa 3 lessons. 3 topics doon. Halimbawa, dito sa Salvation Series na ito, 12 lessons, yung life after death, salvation, doon matatapik uli yun. There is only one way. At questions about salvation. So dito muna, pwede mo na doon sa first 3 pa lang na pwede mo pa rin mapa-accept yung tao. Kaya ako'y natutuwa nung the other topic namin sa Bangloy, yung si Mr. Bangloy, ay pinatanggap ko sa Panginoon lang ito. Yung 70 years old, asawa ni Sister Banji. At nagtatanong kasi siya, kaya gusto niyang magpabaptize ng tubig. Sabi ko, saka na. Tapusin muna natin yung topic natin dahil nandun tayo sa lesson 12, mapupuntahan din natin yon. Okay, so ito po ay pwede nating within the span of 3 months, hindi na tayo mamumblema. Ako po, nung nag-start ako, observe ako sa pastor ko, nagtitik note ako. Tapos sabi niya, Brother Adrian, punta ka doon. Ikaw nang maghawak. Dahil may pupunta ng pastor ko, senior pastor ko. Kaya kung ano yung natutunan ko sa kanya, yun ang ituturo ko rin. Pero ang problema, pag wala nang ibang maituro, namumblema ako. Dahil siyempre, na-focus naman ako sa trabaho ko. Bilang may asawa na ako, may pamilya na ako, siyempre, wala na akong time na mag-prepare pa. Namumblema kung ano ba yung pwede kong i-share. Kaya dito, hindi na tayo mamumblema, i-study lang natin, pag-aral lang natin ito. Life after death, salvation, there's only one way, questions about salvation. Yeah. So dito makikita natin ay very basic po itong topic na ito. Okay, so after that, itong salvation series na ito, pupunta doon sa maturity series. 12 topics din ito. Kaya yung first 3 na ito, so once a week lang ito na ginagawa natin at sa isang oras ay maganda po. Doon sa Dindo family, kina Dindo, yung isang matanda, sabi niya na ayaw daw niyang pumunta sa gathering dahil matanda siya, nire-respeto siya na mag-lead daw ng prayer, hindi niya alam yung mag-pray. So sabi niya, at least nag-open naman siya. So dito sa first 3 topics na ito, na ituro sa kanila kung paano pag-pray. Kanina, topic namin doon, Word of God. So ito, 12 lessons ito about sa maturity series. Kaya dahan-dahan ngayon, no, kitaan tayo. Itong 4 na booklets na ito, 1 taon ito na maipapadaan natin ito. Kaya kahit sa mga family na pumupunta sa church natin, mga bago pa, pwede natin itong ipadaan sa mag-start tayo doon sa Salvation Series. After that, dahan-dahan lang. Kaya at least may enjoy niya muna yung paglago niya. After that, ito na yung discipleship series. Nandoon yung commitment, lordship, inquiring of the Lord, the voice of God, 4 ways of living, small group, the church. Okay. So dito, work. Pasalamat nga tayo doon sa family ni na yung Dindo na yon. At nung nabaptize na sila doon sa lesson 12 ng Salvation Series, after that ay nung invite ko na, extend yung invitation, gusto na nilang pumunta sa church. Kaya ilang beses na silang pumupunta dito sa church natin. I think nasa 4 times na sila o more than pa. Okay, so naging regular na sila sa pagsisimba. So salamat din naman yung parents ni na Blossom nung nag-pandemic na hindi na sila nagsisimba, kahit virtual man lang, nawala na sila. Pero nung binalik natin uli ito,
itong Operation Home Base, at least 2 times na silang pumupunta. Si Brother Alan, ni Brother Jerry ko na. At least nagsimsimba naman tanan. We hope na magre-regular ulit sila. Kasi pag bibilangin ko yung mga pamilya doon sa lugar nila, ay mga less than 20 yung mga galing doon eh. Isang jeep noon na pumupunta sila sa church natin. Okay, so at least makikita nyo, hindi na tayo mamumblema sa mga topics. At damit lang amin dito yon. At dito makita natin yung Victorious Life Series na pang-apat na booklet. Ito na yung 4 kinds of ground: persecutions, forgiveness, presence of God, fasting. So dito makita natin. Kaya sabi ko nga, within the span of pina-accept natin o kahit sa Salvation Series, doon tumanggap, 1 taon. Kung tututukan talaga natin na once a week, walang absent yan, 1 year and 1 week. Kasi meron yung 13 topic dito na isang booklet. Kaya makikita natin ngayon nga dahan-dahan muna siya ipapadaan. At pag makikita natin na umaapoy pa siya, kaya't nang ako na ng agpausarpay ko ni Apo Diyos, okay, dito natin ipapadaan sa new beginning na ito po ay 8 lessons po ito. After yung stage 1, doon na yung fire up na encounter. So kayo po ay hindi na kayo dadaan dito sa mga stage 1, 2. Kung saan na kayo tumigil ay doon na kayo mag-start. Kaya hindi kayo paulitin muli doon sa 4 booklets na dadaan muli. Kayo na po ang magagamit na. Pwede kayong sasama pa sa iba o pwede rin kayo na yung magpapagamit na magbabahagi na doon. So new beginning, fire up, at ito yung stage 3. Kaya yung gagawin po natin this coming Sunday, it's about dito po sa, nandoon po doon sa stage 4 po ito, yung 16 fundamentals. So introduction to Pentecostal doctrine. Kaya yung 16 fundamental truths na ating kunata yung ngayong pinapaniwalaan natin, dapat alam natin yung doktrina rin natin. Yung mga kulto po, kung bago pa sila isasama, babautismuhan, ay ituturo muna nila yung kanilang doktrina muna. Kaya pag mag-gugo siya, babautismuhan na, kaya naitanim kaagad yung doktrina nila. Pero yun po ang nakita ng leaders natin na dito tayo nagkulang na hindi natin na ituturo. Pero at least dito meron na tayong proseso, stage na ginawa, system ay dito tayo. Kaya we encourage yung kayo na naka Sol 1, Sol 2, yung iba naka Sol 3. We encourage nyo na mag-ano dito sa 16 fundamental truths. Okay? So dito naman ay ito kasi yung iba na makatatapos dito, pag tapusin niya lahat ay pwede rin po siyang mag-ano na rin sa label. Okay, sabi natin na yung ginagawa po namin, nagsi-CPI kami for span of 1 year, at yung iba doon magiging operation house pastor ang mangyayari po doon. Yung iba po sa inyo, pwede po kayong mag-OHB na hahawak na kahit hindi po kayo mag-house pastor, pero mag-win po tayo pa rin ng kaluluwa, i-assure natin doon sa church natin. Kaya meron kasi yung hindi pa dumaan sa training, gusto nang magpastor. Kaya ito, we encourage na natin sila na ipadaan sila kung gusto nila, dahil mahirap po na pupunta ka sa digmaan na wala kang training, na wala kang baril muna na gagamitin. So kailangan magkaroon pa muna tayo ng knowledge bago naman tayo magpagamit sa Panginoon. Napakahirap na umaapoy ka sa Panginoon, kulang pa tayo sa knowledge, ay baka po madidisgrasya po tayo. Hindi lang tayo madidisgrasya, makakadisgrasya pa tayo sa iba. Okay, so dito po yung mga stages na ito about sa SEAL Basics, Discovering Spiritual Gift, and Leadership Training. So ganito po yung process natin. Kaya we encourage you na ditong gagawin natin this coming Sunday, it's about sa intro to Pentecostal doctrine natin. Dito po sa stage 4 yung inyong maanuan dito. Okay, dito danon tayo dito. Kaya sabi ko, pati yung mga iba na kahit hindi dumaan sa fire up, we encourage them na dapat matutunan nila yung doctrine natin. Kaya sabi ko sa kanila, hindi po natin sila ipipilit na
ay palpasan nyo rito yung Ghana Stage 7. Hindi. So hindi natin pipilit. We encourage them na lalo yung iba nasa process na at least kung gusto nilang tapusin man yan, praise the Lord dahil sabi natin na data yung kani Apo Diyos kat may time pa naman tayo. Gusto pa nating mag-aral pa muli. Why not? Para lalago pa yung kaalaman pa natin sa ating Panginoon. Okay, so dito lang ako magtatapos. Okay, at binabalik ko na baka meron kayong katanungan at pwede rin kayong magtanong. Ayan, so prepare po ninyo later yung i-prepare po ninyo later yung mga questions ninyo. And while you guys are preparing your questions, we will be having a short testimonies po sa mga OHB, yung mga nag-OHB po. Tawagin ko ang ating unang magte-testify po sa atin, si Kuya Jonard. Pwede si Blossom muna. Okay, good evening. Thank you tayo for the vision casting. Ayan, so yan, testimony. First talaga nung personal testimony ito talaga sa nung una. Sinasabi na ni tatay ito noon about OHB. So meron yung isang conference na pinuntahan namin sa Iloilo. Yun yung nag-ignite sa akin. Ignite talaga yung yung title ng conference. Yun yung nagbigay sa akin ng passion para mas i-pursue yung yung OHB. Tapos kasama ko si Ivan, sabi niya, dapat pag uwi natin, dapat may ma-OHB na tayo. Kaya yung unang ginawa namin, step up sa isang OHB is to pray. Pray sa family na they will allow yung family na yun na ma-open. At sabi ko, pag-pray natin yung family ni Albert. Kasi that time, hindi na rin pumupunta yung kapatid ni Albert. So doon yung nag-start yung OHB namin doon. And ang nakita ko doon is may commitment kasi ako na sabi ko, Lord, sige, I will do this to help yung kingdom niya. Also to share the gospel sa mga family. And syempre, may kaba rin kasi nung una na yung i-share. Meron naman na yung yung gagamitin. You need to intindihin at aralin, and especially yung yung guided by the Holy Spirit, na hindi lang puro knowledge. Meron din sana yung work ng Holy Spirit. Yung isa rin na nagbigay sa akin talaga is to serve God using this ministry. Kasi pag wala ka kasing ministry na ginagawa, I think hindi balanse yung buhay. Mas yung napaprioritize mo is yung kamunduhan lang. Kaya sa akin, nakikita ko na pag may ministry ka pala, it will help you to balance your life. And also nakakatulong yun to your growth as a Christian. At nasasabay mo yun. Kaya yun talaga yung isa rin na nakapagbigay sa akin na motivation is to work for God and mag-expand pa yung OHB, yung mga families na ma-reach out dun sa pinupuntahan namin. And also yung nakita ko na kagandahan dun is nakakapagsalita na sila Auntie Marceline, sila Auntie Auring doon, na dati ang tahimik nila nung first time na nakausap namin. Halos hindi sila nagsasalita masyado. Pero nung tumagal, nag-share na sila, ang dami na nilang tanong, nakakatuwa. At doon mo makikita yung mga experiences nila sa mga bahay-bahay. At doon ko rin nakita na ganito pala. At ang saya sa pakiramdam na binabahagian sila ng salita ng Panginoon. At more na parehas din na nag-grow sila. Nag-grow din kami na mga leader ng OHB na pumupunta doon. And mga experiences. At doon pa lang kami kasi sa sa first book ng OHB. Wala pa kami sa maturity, kaya parang dumadaan din kami sa stages na sinasabayan sila. Kaya malaking tulong 'yun
sa akin, sa mga kasama ko na OHB leaders. So yun, and also yung isa doon na nakita ko is commitment talaga, and also commitment na ibigay natin kay Lord doing the OHB. Kasi hindi lang 'to pang 1 month, 2 months, it will be a routine. Nakita namin na naging part 'to ng routine namin nila Ivan, na parang 'pag hindi mo nagawa, meron kasi yung time na nagkasakit yung mga iba, yung family na postpone. Eh, sabi namin, "Uy, parang hindi kumpleto yung araw namin nung walang OHB, ah." Kaya natanong ni tatay, "Wala kayong OHB, ah?" Sabi niya, eh, "Oo tay, nagkasakit kasi yung family and also yung mga ibang kasama namin." So yun po, naging part na ng, in the short time na ginagawa namin, I think 3 months, is nagiging part na ng culture ng buhay namin yung OHB, at tuloy-tuloy pa sana na magre-reach out pa ng more families. So yun lang yung aking short testimony. Thank you. Thank you so much, Kuya Jonard. Ang susunod po na magbibigay ng ating testimony ay pamilya na na-OHB na din, first hand, si Blossom po. Mic check. Narinig ba? Okay. So, na-mention naman na ni Pastor kanina. So, we are walang family dito sa Lamtang. Katatapos lang namin ng first book, yung Salvation series, and papunta na kami ng maturity. So, ang nangyari kasi nun, yun nga, buo kaming pumupunta dati ng church until sa time na wala na, hindi na pakunti-kunti na, hindi na pumupunta ng church hanggang sa kami na lang naiwan yung mga involved sa ministry. And then here comes yung OHB. Yung first na effect dito sa bahay lang kami. And during the break or birthday, dun lang kami nag-gather as one, kumakain lang. Pero nung meron tong weekly na gathering, parang na-strengthen yung fellowship namin with one another as family. And then, yun, doon nakita din nila yung, yung na-feel na uray man handa nag-church kit, dalat tangay day, kaya't dalat tanga umay, parang nakita daw the importance that as person. They nakita that they love, they sacrifice nga, rabigan kanya ng 7 p.m. yan na 8:30 kita dapat yung nagtutudo at adalat sa the pastor na my Uncle Julio. So nakita na din na sacrifice. And then, dito yung nagpi-family, nakita kanya nag-improve the way that we talk with each other, the way nga makisalamuha kami as family. So, that improvement in life. And then, yun yung nagsubingay kanya nag-heart nga maki-join si Sunday service. Kasi, hindi mo like na marami din si Papa no, hindi ada pa lang si evening service. So, right now, the work sa si Sunday. Palpas na humabol iti evening service. Sa tangay ko, ito na mismo si from them nga maki-join the Sunday. So, pang second Sunday naman, second Sunday ba. This ko. And, damat lang ay ko, di nag-start pa yung prayer, the prayer at home. May isa nga naging way the OHB to encourage our own families to pray with one another. So, naayata na yung first gawin na kami lang tandaan si Fe, Davon, na kanilang nagtaranas ng next week, we encourage na kanila tanti agave. Ganun nakita niya, daan yung family, nakadwada ni Uncle Jelito. So, parang naging, kasi nag-gain the spiritual atmosphere dito nga, parang hindi na sa awkward to talk about words. I'm thankful
Dahil naging effect si OHB, si Balay. Hindi ako. Ayan, so I think it added po yung kanilang mga testimonies sa pagiging sa OHB. Ayan, meron po bang mga tanong sa mga kasamahan natin? Meron pong nag-send, ayaw niyang mapangalanan. Sabi niya dito, paano po yung structure ng team ng OHB? Ayan. And dito ba si Pastor? Si Pastor ang sasagot. Paano daw po yung structure of the team ng OHB? Okay, so yung pong structure nito ay of course we encourage sa mga primary leaders natin. At kung wala sa mga primary leaders natin, sakaling meron na rin silang hinahawakan, ay everybody po, lalo sa mga sa inyo na nandun na sa process, napadaan na sa process natin, pwede po na magtulungan. Okay? Halimbawa kami, inaalalayan pa namin yung si Sister Sally. Kasi pag dumadami na yung hawakan namin, hindi na namin kakayanin puntahan lahat eh. Ngayon, milong uli last week, Thursday uli, meron uling na-open. Kaya doon kina Burnett, na auntie niya. Kaya yung structure niya doon ay depende po sa mga available na kahit hindi kayo leaders, ay we encourage nyo na kasi meron naman tayong salvation series na gagawin. Kung pwede po na gusto nyong tawagin kami kung available kami o yung ibang mga leaders na gusto nyong kasama na sasamahan kayo, kadwaan na kayo pa'y. At ganun po yung ating gagawin. Hindi po kailangan muna na, ay, dapat mga leaders umununa. Okay, so depende po sa ma-open natin kasi. Ngayon, medyo pa unti-unti pang nag-open, kaya pwede pa yung mga other leaders. Kaya sabi ko nga sa mga leaders na we encourage them, lalo pag bakante sila. Pero pag hindi naman talaga bakante, ay yung mga other na mga potential leaders. Kaya kayo naman, mga potential leaders kayo eh. Halimbawa, kina Burnett, nina Brian, the Fike, Ivan, kumadkadwada pa ni Junard. Pero at least ngayon, ma-open na kina Burnett, ada ni Burnett iyayan nga tumultulong matlang. So, ganun po yung anoin natin. Okay, not necessarily na talagang, siyempre bilang pastor, ini-start ko muna para ipakita ko naman na imo-model. Okay, so ang gagawin po natin, halimbawa sina Brian gusto ring mag-open na meron silang ma-open. Sabi niya, Pastor, i-open ko yung pamilya. Kayang-kaya ko. Why not? Di at least start na ni Brian. Mag-start doon sa Salvation series. Kaya't agtitinulong lang. Pwedeng magtanong-tanong lang doon. So tulungan lang yon. Ni Jimwell, start na dita Korea. Okay? Pwede rin naman, di ba? Isend natin yung soft copy. Meron tayong mga soft copy. Okay. Di meron tayong daughter church diyan sa Korea. Nya Ay, Jimwell. wow. Mag-aral kami ba, Jimwell? Ti Korean language. Kaya nga, Ayan. international yung pangalan ng church natin eh. Nya Jimwell. Okay. Iwan ko, nasagot ko yung tanong ninyo. Ayan, nasagot po ba? Ayan, wala naman, hindi naman siya nag-send ng question mark. Ayaw mapangalanan. Okay. How about the others? Baka meron po kayong tanong. By the way, andito din po si Albert. Si Albert po, pamilya niya po yung now OHB doon sa magkakapatid po kasi yung nanay nila. Ayan. How about the others? At saka yung mga topics kasi natin, halimbawa doon lang sa 4 booklets, very basic yun. Hindi masyadong malalalim. Okay. Madali nating maintindihan.
Kaya nga ako'y natutuwa, pati yung mga mina-reach out tayo, Unitarian pala yung doctrine nila, oneness. At least naipaliwanag yung Trinity na ituro sa kanila, lalo sa baptism na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, na hindi in the name of Jesus. So ayun, ado dagiti exciting itong ginagawa natin na OHB. Hindi na nung una kasi pag bagong ligtas na kaagad, pati mag-asawa nandun kaagad sa ginawa natin, homogeneous. Kaya yun ang complaint noon nga naganan ni Tomas nga agasawa nga apay nga family kuma ket may sipsiparit pi man instead na makidengeg ni Mrs. na pag nandoon yung mga men na nagano na ni brother brother Jimmy, okay, at saka lang ni Jake lang ang man may inayon ni Mrs. na. So ito talagang family, pati mga young people pwedeng sasama rin. Meron pa pong meron pa pong isang tanong dito, Pastor. Paano po yung sa discipleship? Doon na daw ba sa bahay? Okay, doon sa 4 booklets, doon natin sila iano sa bahay. Kaya sa bahay nila. Pero pag dito sa pwede pa rin kakayanin pa kasi pati dito sa New Beginning yung 8 lessons na yon dito pa rin sa bahay ito, pero yung fire up yung pataas na ito ay ito na kasi yung kasi pwede dito kasi na yung iba tapos na yung 4 booklets at padaanin natin dito sa first 2 stages. Kaya no naapuyan da ito, makita kasi natin yung tao, baka sabi niya may kuling siya, pero sabi niya pag naapuyan naman siya, kahit hantayo, sabi ko nga, hindi natin ipipilit kasi na nakagaya ng ginagawa natin no, na to make every believer a leader of leaders, kaya itulak pa rin natin. So ang ginagawa lang natin, mostly kasi I think nasa 90% na tayo na dumaan na sa fire, sa encounter kaya we encourage na yung iba na dito sa kahit 16 fundamental truths matutunan sana nila. Okay, kaya titingnan ko lang bilang pastor o yung mga other leaders kung potential talaga yung tao interesado, ipupus natin sila dito, i-encourage natin sila dito. Kaya dito lang naman sa stage na ito dito sa stage 3 hanggang dito sa stage 7 yung ipaprocess natin dito pag yung interesado na mga tao na gusto nilang siyempre may calling ako, magpastor man yan o mag-mission, ay dito natin sila ipapadaan doon sa church para kung marami sila, okay, at least kung 5 and above pataas, why not? So dito naman sa nag-enroll sa ating this coming Sunday, nasa I think 40 ata tayo. O umabot sa 40. Okay, so we hope na madagdagan pa yung iba para mapag-aralan yung doctrine natin. So yung dito sa area, dito natin ipapadaan yung sa church ito, yung stage na ito. Pero yung 4 na booklets na yun na 1 year na yon na doon sa bahay nila yon. Okay. Okay. Just to be clear, Pastor, doon sa sinabi ninyo, stage 3 to stage 7, mangyayari sa church. Oo. Classroom Kasi, type. kasi may mga team yan nga tinulong lalo yung mga teachers natin nga maisuro dagiti adalan tayo dita. Okay. Okay. I hope clear po sa nagtanong. Ating About the dito, other, yung mga iba po, pag mag-i-evaluate kasi natin, pag no nalpas tayo ngayon, nag-edad do mga ipadalan tayo kasi hantayo talaga ang pilitan ni Suda. At pag in-evaluate natin na pinadaan natin dito yung iba at makikita natin yung pinadaan natin sa 4 stages na discipleship kaya datuye balayda nga ijay to, why not? No nalpas to ay first 2. Di ko natin no nag-fire up naman. Kayat da nga ituloy no ngay kayat ni Pastor ijay balay ni
Kahit siyempre, kailangan talaga natin mga kasama din, mga leaders, kasi baka pag marami na tayong mga house churches, kahit kulang naman yung mga leaders, hindi kakayanin. Pero pag marami naman tayong mga leaders, at kaya mag-evaluate tayo lang, ikit-kitan tayo lang nga ano ti changes na. Okay po. Yung mga iba po. Pwede, this is your opportunity guys na magtanong pa. Paano po malalaman pag ready na yung isang bahay para maging house church? Like, sa dami po ba ng tao na nag-attend? Ano po? Okay, yung kung paano maging house church. Actually, kahit dalawa sila, kagaya nitong Bangloy. Si Mrs. Bangloy, regular na church member natin. Pero yung tanong mo doon, paano ba yung maging house church? Opo, paano po malalaman pag yung Ready na. bahay is pwede na siyang gawing church? Ay, okay. At least, kung dito kasi sa malapit sa church natin, hindi home base pa lang doon, na doon natin sila tuturuan, pero magsisimba sila doon sa church natin sa Sunday. Pero pag i-convert natin na house church, halimbawa yung example na doon sa Yagyagan, medyo malayo, ay malayo sa church natin, doon natin gagawin yung mga house church na pwedeng maging house church na. Sa ating kasi sa Assemblies of God, at least sabi nila na 15 na baptized, water baptized na mga member ay isa ng local church yon. So sa atin naman, kaya doon sa Yagyagan nakikita ko pwede naman yon na maging house church na natin yon. Kaya isang daughter church na natin yon. So at least 10 pangato. Kaya sabi ko kakayanin natin yon, madadagdagan pa nga yung mga regular na pumupunta Yagyagan. Kasi lang, Sister Nicole, pero pag dito sa Irisan na malapit, hindi natin gagawing house church yon, yung magsisimba sila sa church natin sa linggo. Pero pag sila naman ay sabi nila na talagang hindi available sa linggo, halimbawa na trabaho nila ay linggo, yun ang adjustment muna natin. Na parang kung Sabado ang available nila, yun ang pinaka-church muna nila. Okay? Diyan ang Okay po. nagsimba. Mhm. Okay, thank you po. Okay. Salamat Ate Nicole. Meron pa pong nag-send. Gusto nilang maging anonymous. Na ang tanong po niya, ano po yung role ng life group sa OHB? Ano po ang role ng life group sa OHB? May kakanota sung batam na di pastora. Ano Uy, po ang ikaw na role? friend ni Pastor. Ikaw na friend. Ano raw ang role ng life group? Yung group na may buhay. Mhm. Pan pa rin, yung life group or life group leader. Life group po, Pastor. Life group? Ano yung part din ng life group sa OHB? Sabi niya. Part ng life group, di magbibigay ng life. Di mag-share pa rin ng word. So, kaya nga life group, parang di self tayo, kasla na i-convert di life group. Hantayon nga i-adapt jay. Hindi natin i-adapt yung dati natin na self, pero life group na ang tawag doon. So, kung wala pang family, yun nga yung sabi natin na pwedeng group of young people, kung sila yung pwede.
But yung target doon is they pray for their families pa rin na ma-reach out. So yung life group na yon parang na-change lang yung word ng cell group. Gets ba? Okay. Kaya my life. Ang naunawaan ko po doon is yung life group ay cell group yon, dati na cell group na na-convert sa life group, na ang goal nila is ipag-pray ang kanilang family para ma-open. Tama po ba, Pastora? Ayan. Okay, meron pa po. Meron pa pong nagtatanong. Anonymous din. Ano po ang pinagkaiba ng main church sa daughter church? Okay, ang mother church kasi, main o mother church, yung mother, siya yung nanganganak. Ang daughter, siya yung anak. Okay, so ang makita kasi natin ay talagang bilang mother church, siya ay pwede nang nakatayo sa kanyang sariling paa. Kaya siya ay manganganak para magmumultiply pa. Okay, para marami pang mga kaluluwa na kung tayo na ma-reach out. Okay, so at least yung mga daughter church din maganda rin kasi pag titingnan kasi natin dito sa mother church natin, maraming mga gifted, hindi masyadong nagagamit yung mga ministries doon lang sa mother church. Kaya at least dito sa daughter church din natin, pwede pang magamit pa yung iba na hindi nagagamit doon sa main church natin, mother church natin. Okay, halimbawa sabi ng iba na gusto ko rin na at least mag-lead ng worship, music, yung hindi nagagamit din sa main church, at least tutulong doon sa daughter church na ating gagawin. Para makikita natin pag lalago uli yung daughter church na yan, dumakilmod na ita, kaya nang tumayo sa kanyang sarili, manganganak din yan. Kaya multiply nga data. Okay? May follow-up po, Pastor. Sabi niya, like, do these members of daughter church required to go to the main church every Sunday? Or nga daughter church na iso da mismo unti ang patarayon ijay church nga diyay. Kaya nga daughter kasi pwedeng sabay-sabay na. Or either hindi na, it's not required to, kasi yun nga, tatayo na sila as a church. Except kung yung leaders nila pwedeng pupunta doon for a special meeting, ganon. Pero pag church na, daughter church na, pwede na silang tumayo ng sarili nila. Maisusupervise lang ng mother church. Kasi kami that time, nung mother church sa Veterans Camp Allen, Sunday morning, nag-church kami. So in the afternoon, doon kami pumupunta sa Irisan, sa Tibalbal. Until that time na medyo lumalago na, siyempre medyo mapapagod ka rin eh. Umaga, tapos punta ka ulit sa hapon. Kaya ang ginawa na namin, nag-morning na kami ng service doon na sa Irisan. Kaya at least doon na kami sa Irisan. At pag magkukulang sila ng meeting once a month, pumupunta ako na nakikipag-meeting dahil connected pa nga doon sa mother church. Ganon ang mangyayari doon. Kaya halimbawa, kina Sister Kirsten at gusto nilang i-evaluate namin kung ano bang oras yung church. No, ag-service ko maijay yagyagan ton, no, alas 10 ba hanggang na alas 12. No, kung nadamad ka, 8 pastor, 8 to 9 o 9:45 o no 7 to 9:45 dahil gusto rin nila na pupunta si halimbawa Sister Christine, Sister Bibiana na pupunta doon sa mother church na maki-meeting pa, okay pa yon. Pero pag sabi na nila na pastor, gusto na namin na dito na kami sa Tibalbal, dito ay yagyagan kahit oray sagpaminsan nga makimit-meeting in the mother church, okay na rin yon, pwede yon. Kaya yung iba po na halimbawa yung mga team din na pag hindi pa kakayanin nung daughter church na tatayo, kagaya nung kailangan pa nung manpower, magre-request sila sa main church na yung mga iba pa na may mga gift na pwede bang tutulong doon sa ating daughter church. Okay?
kagaya nung isang kapatid natin na gusto niyang umalis muli, nagpapaalam na aalis dito sa church natin. So sinabi ni Sister Viviana, pag mag-open na tayo doon sa Yagyagan, doon ka na pupunta. Di at least maganda rin yon. Meron pong I think lang to, clarification. So, daughter churches are prepared to be a main church someday. Oo. Ganyan ang mangyayari. Kasi hindi palaging daughter eh. Mm-mm. Magmamature din yan, magsusubo rin yan na magiging kaya nang tumayo sa kanyang sarili, manganganak muli yan. Kaya ang mangyayari po dyan ay talagang kaya nga tayo nagtitrain pa ng mga doon sa Church Planting Institute na mga possible na magpastor para hahawakan yung mga daughter churches natin. Okay, so ganun ang mangyayari doon. So ang magbibigay ng license na itong mother church natin. Okay, so ganun ang direksyon po natin. I think merong clarification si Blossom, naka-raise hands kanina. Blossom, you are recognized. Hindi ko alam. The concept the life group. Pero i-clarify ko lang kung nanong ito lang ba din na may isang function si life group. Hindi nga pumasok at lang si adding value kasi nga PID mat lang yung more on adding value to one another. Dati problem kasi siguro clarification nga ba't nga maka-IGOH because adalat sa life group. Yes, yung PID. Yung gamitin yung mga PIDs na i-ano nyo rin natin kasi yung iba kasi ay antayumat nga makuamin di church, di ba? Doon sa pag nagsimba sila, doon sa inyong gagawin na life group na yan, at least mag-open man yung may problema, doon nyo i-encourage yung tao. Okay. Meron pong follow-up doon sa life group. Hindi na daw ba required na maging weekly ang meeting? Paano weekly ang meeting? I think pertaining ito sa life group, Pastor. Oo. Depende lang naman na need na kung mag-meet kayo. Kasi, siyempre, yung iba may mga trabaho. Yung iba, mga estudyante. Pag may mga requirements yan. Kaya pwede naman, depende naman sa need eh. Kung once or twice in a month, para naman at least mag-meet, hindi na kagaya yung ginagawa natin na at least weekly na dapat. Diba? Kaya makikita natin, pero doon sa weekly na yung goal kasi doon na evangelism, namatay na rin yung evangelism eh. Wala na rin yung invitation na mangyayari doon. Ang nangyayari lang parang kayo-kayo na lang, yung iba na lang nagmi-meet. At least, depende, kayo mismo ang makikita mo naman eh. Kung regular pa na nagsisimba na rin yung tao. At least, kumain na, medyo nabusog pa yan. Ayan, at least pwede mong every other, ganun ang meetings, kayo na mismo. Hindi required na weekly ang gagawin nyo sa life group ninyo. Oo, kasi kung yung iba, nakikita ko na parang nai-spoiled na sila, kailangan nilang ma-follow up every week. They have to grow naman yung self na i-aspire na mag-grow nga. Hanggang nga amin nga problema ko, the leader mo, ikon the leader mo. Nakita ko nga numaming sangkat parang na-spoiled dan. Nga imbis na isudanti ag-awis kat isudanti kayat dapay nga ma-lift up. So ijay mat kumati kitaan tayo ngayon no, kailangan nga talaga, ijay tulong tayo, ijay tayo nga pumasok. Okay. I hope clear po kay Mr. Anonymous Ops. Meron pa pong humabol. Meron pa rin po bang application sa knowledge na napag-aralan namin noong School of Leaders 1, 2, 3? At i-apply yun at sa adin na adal yun. Oo.
talagang yung knowledge talagang kailangan i-apply para magiging kwan naman. Kasi pag knowledge lang, wala rin. Yung sabi nga ni John Maxwell na yung makikita natin lang yung transformation or yung o pagbabago pag ina-apply natin yung talagang pinag-aralan natin. So, i-apply pa rin natin yung makita natin na positive na natutunan natin. Oh. Yung OBE. Actually, yung one verse evangelism, napakaganda yun. Na very, isang verse lang na doon ka talaga yung mga keywords lang ang explain mo. Kasi na-try ko noon yung Roman Road to Salvation, ang daming mga verses, yung fourth spiritual laws, yung ginagamit ng mga Baptist, at ado-ado, pero pag titignan mo, bago pa lang yung tao, napakaraming verses na kinukot mo, malilito yun, kaya napakaganda na yung kahit yung one verse evangelism yung gamitin natin. Okay lang sa pag-share natin, pag-reveal. Kung hindi natin nakuha doon, Salvation Series, ang ganda pa nga doon na kagad, life after death kagad, yung first topic doon Ayan. Salamat po, Pastor. magandang Meron pa- matutunan natin, kunin natin. Ayan. So, i-adapt na rin pa rin po natin or yung mga natutunan daw natin sa Sol 1 to 3, parehas pa rin po gagamitin natin. Hindi sayang yun, hindi sayang. Ay. We're advanced. Kaya itong parang binabalikan lang natin yung OHB na ito, parang basic na mag-i-start tayo ulit. Pero at least naka-advance tayo. Tayo pa rin yung yung church na talagang nag-apply na dito sa OHB kasi. Kaya mas madali sa atin kasi yun nga yung natutunan natin sa G12. Parang ganun din pero i-modify lang natin kasi it's from our organization. At saka lumuwag, hindi talaga Oo, yung very strict talaga na. itulak mo na pilitin mo talaga. Dahan-dahan talaga. Okay, last question na po. Pag Dahan-dahan itulak. Kasi ayan. So, 5, 4, maglo-close na. 3, 2, 1. Okay, I guess. Pwede po bang mag-thumbs up yung lahat? Ayan, I love equipping and nag-chat yung isa. I love equipping and training daw. Ayan, so mag-thumbs up po kung clear. Clear po ba? Ayan, thank you so much po sa oras ninyo. And for the last po, the last na gagawin po natin sa program natin, I'll be calling Pastor Adrian and Nanay Grail din po to encourage us dito, for us to be encouraged na din kung paano at yung gagawin natin dito sa OHB para makapagsimula na po tayo. Okay, so ang masasabi ko lang ay we encourage you na mag-open ng mag-invite doon sa ating gagawing OHP. So, I appreciate yung in-invite nila Myra, pamilya. Pamilya na yung na-invite nyo na yon at least kung kaibigan nyo pang mga yon, kausapin nyo sila, pero isama mo na, i-pray muna para pag sabi nila na okay, open, edi puntahan natin. O sige, si Myra. Sorry po, i-clarify ko lang. Actually, hindi ko po siya invite. Baka nasabi lang niya yung pangalan ko. Pero walk-in po kasi siya. Sabi niya sa akin, mag-walk-in siya. Kaya, hindi ko pa siya talaga actually invite. Ay, ganun ba? Pero Kasi yun, Pastor, from Pampanga kasi yun. So, stay na sila dito sa Baguio. Ang alam ko pong church nila, born again din naman po sa town po. Pero sabi niya, mag-walk-in siya kasi ito ko lang noon na sa Cypress tayo. Pero hindi ko talaga siya invite. Para lang po ma-clarify din. so paano mo nakilala? Po? Paano mo nakilala? Kabatch ko po yun. So at least Kabatch ko, Pastor. So at least meron pa rin susi dahil kabatch mo. Opo. Good.
So nakatira sila dyan saan nakatira? Sa Agro, Pastor. Agro, malapit Agro lang. po. Oh. I-encourage mo kung gusto pa nilang puntahan natin. Puntahan, maganda. So ganon, at least we encourage you na mag-open tayo ng mga ma-OHB kasi mas madali pagkakilala natin sila, kaibigan, kapamilya, relative man yan kung gusto nila, at least pupuntahan natin. Kaya sabi ko nga, at least meron pa yung mga leaders pa na pwede pa nating i-encourage na hahawak pa ng mga OHB natin. At least kung nandan natutulong kayo, pwede kayong tutulong. So, mas maganda kasi marami tayong may excite ka rin na makikita mo yung mga tao na talagang maraming natututo sila at may naliligtas na tumatanggap sa Panginoon. Kaya yano natin, kaya natin yan. Okay. So, dumaan na tayo sa training, makakayanan natin sa tulong ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Amen. Salamat po, Pastor, for your time, and Pastora for your time. Ayan. So, nagpapasalamat po kami sa mga oras-oras ninyo. We will be having our closing prayer, and then after po ng ating closing prayer, mag-open cam po kayong lahat para tayo ay mag-picture taking po. Ayan. So, may I call si Brian nga to lead us to closing prayer. Come on, Brian, can you open your mic and Mic check. Madangag ba? Dangag. So yan, kakagtagor tayo close there at the program to which is the vision casting. Ayan. Kakagtagor. Our Father in heaven, Lord, nagpasalamat kami itirating oras, O Father, ngayon pa ay mo itirating oras nga nangyari, O Lord God, iting program itatay, itirating patents, O Father, iting vision casting, O Father, about the OHB, O God, dati kumang nangyari, O Father, kat dati better understanding me, O God, kan mas maawatan mi ito nga program ti organization mi, O Father, kat kastamot kat ma-engage kami ti may sa kanya mi, O Father. So I pray, O Father, the Holy Spirit mo, O God, sa kanayon nga agkaraw, move kanyami, O God, as we continue this vision, O Father, as we continue this mission, O God, kat kastagarod, kat dagiti ti karagmi, sublimity, dayaw, gloria, kan panagyaman. Jesus name we pray. Amen. Amen. Ayan. Binibigay. Amen. Tatag picture tayo. Nandiyan ba si Glidel? Yes. Picture tayo. Bago kami kakain. Show your faces and your best smile. Okay, in 3, 2, 1, smile. Yung aso mo, Nicole, wala yung mukha mo. Sa pababa. 1, 2, 3, smile. Okay. God bless everyone. Salamat. Night po. Hello, Julian. Mga soon. Good night, everyone. Thank you so much for your time. Good night, good night. Good night. Good night. Kaibigan mo, Kabil. Good night, Tay. Good night, Tay.